Sa huling gabi ng 2014, abala ang Adelaide, Australia sa pagsalubong sa bagong taon. Sa mga kalsada, maririnig ang tawanan, musika at mga taong sabik na salubungin ang 2015. Pero sa loob ng isang kwarto sa ikadoseng palapag ng Hotel Grand Chancellor, ibang klaseng gabi ang nagaganap. Isang 25 years old na babaeng Chinese ang pumasok sa silid na sinundan ng 16 na lalaki. Ngunit iyon na pala ang magdadala sa babae sa kanyang huling hininga. Noong December 31, 2014, nag-check-in si Fang Ting sa 4-star Hotel Grand Chancellor sa Hindley Street, Adelaide. Ilang araw lamang bago iyon, bumiyahe siya mula Sydney patungong Adelaide para sa isang maikling work trip. Hindi ito ang unang pagkakataon na pumunta siya sa lungsod. Sa loob ng humigit kumulang 18 months, ilang beses na siyang nagtatrabaho sa Adelaide sa pamamagitan ng isang escort agency. Karaniwan, ilang araw lamang ang kanyang pananatili bago siya bumalik sa Sydney. Wala namang kakaibang napansin ng mga nakakita sa kanya. Pagsapit ng umaga ng January 1, 2015, nagsimulang mabuo ang unang senyales na may hindi tama. Bandang alas 7 ng umaga, dumating sa hotel ang isang lalaking nagngangalang Shin. Siya ang minder at driver na tumutulong sa agency na pinagtatrabahuhan ni Fang. Tinawagan niya si Fang. Walang sumagot. Umakyat siya sa ika-12 na palapag at ginamit ang keycard para buksan ang pinto. Pagkabukas ng pinto, narinig niya ang tubig na umaagos mula sa banyo. Sa unang tingin, inakala niyang nasa shower lamang si Fang o maaring may kasama pa itong kliyente. Kaya lumabas muna siya ng kwarto at bumalik sa lobby. Makalipas ang ilang minuto, muli siyang tumawag. Wala pa ring sagot. Tinawagan din niya ang landline ng kwarto. Tahimik pa rin. Doon nagsimula magkaroon ng pag-aalala si Shin. Ngunit sa puntong iyon, hindi pa niya iniisip na may nangyaring krimen. Ang iniisip niya ay baka umalis si Fang nang hindi na ibibigay ang bahagi ng kinita na kailangang kolektahin ng agency. Kaya bandang 7:55 ng umaga, muli siyang bumalik sa kwarto. Sa pagkakataong ito, mas madilim ang loob. Tanging manipis sa liwanag mula sa pagitan ng mga kortina ang pumapasok sa silid. Patuloy pa rin ang tunog ng umaagos na tubig. Habang sinusuri niya ang paligid, may napansin siyang tila isang taong nakahandusay sa sahig. Lumapit siya at doon niya nakita si Fang. May tuwalya sa paligid ng kanyang muka at may pulang likido sa sahig. Sa sandaling iyon napagtanto ni Shin na hindi na ito isang simpleng pagkawala o hindi pagsagot sa telepono. May mas seryosong nangyari. Agad siyang lumabas ng kwarto at tumawag sa may-ari ng agency na si Chung. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Chung sa hotel. Ngunit bago pa man nila maunawaan kung ano talaga ang nangyari, may isa pang taong makakapansin sa kakaibang sitwasyon. Isang guest mula sa ika-11 na palapag ang nagreklamo tungkol sa tubig na tumutulo mula sa kisame. Sinundan ng hotel manager ang pinagmumulan nito at pumunta sa kwarto sa ika-12 na palapag. Kumatok siya ng ilang beses. Walang sumagot. Kaya gumamit siya ng keycard para makapasok. Pagbukas ng pinto, agad niyang napansin ang tubig na patuloy na umaagos mula sa banyo. Umaapaw na ang bathtub at kumakalat ang tubig sa sahig. Inoff niya ang gripo. Ngunit ang tumingin siya sa loob ng kwarto, isang mas nakakagimbal na eksena ang kanyang nakita. Isang babae ang nakahandusay at tila hindi gumagalaw sa malamig at basang sahig. Tumawag agad siya ng pulis. Hindi nagtagal dumating ang mga opisyal kasama ang mga homicide detective. Sa loob ng kwarto nakita nila mga palatandaang malinaw na hindi aksidente ang nangyari. May pinsala sa kanyang leeg at sa kanyang ulo. Unti-unting naging malinaw sa mga investigador na ang kwartong iyon ay hindi lamang lugar ng isang pagkasawi. Isa itong crime scene. At habang sinisikap ng mga pulis na alamin kung sino ang pumaslang kay Fang Ting, may isa pang detalye na lalong nagpalalim sa misteryo.
Sa front desk, 2 Chinese men ang lumapit at nagsabing kilala nila ang biktima. Ngunit na magsimula silang tanungin ng mga investigador, napansin nilang hindi pare-pareho ang kanilang mga sagot. At sa isang krimeng naganap sa isang hotel na puno ng mga bisita noong New Year's Eve, ang tanong ay naging mas simple ngunit mas mahirap sagutin. Sino ang huling nakasama ni Fang Ting? Samantala, habang pinagtatalunan ni Chung at Shin kung ano ang susunod nilang gagawin, hindi nila alam na umaakyat na ang hotel manager patungo sa kwarto ni Fang. Ang reklamo tungkol sa tumutulong tubig ang nagtulak sa manager para puntahan ang pinagmumulan nito. At bandang 8:35 na umaga, tuluyan nang natawagan ng mga pulis. Nang mapansin ni Chung at Shin ang biglaang pagdagsa ng mga tao sa front desk, naisip nilang malamang ay natuklasan na ang labi ni Fang. Kaya lumapit sila at ipinaliwanag kung sino sila at kung ano ang kanilang relasyon sa biktima. Samantala, sa loob ng kwarto, nagsimula ang masusing pagsusuri ng mga forensic investigator. Walang gaanong nabago sa crime scene. Si Fang na tinatayang 48 kilo ang timbang ay nakahandusay sa sahig. Nakasuot siya ng itim na leggings, pink na long-sleeve sweater at undershirt. Bahagi ng kanyang labi ay nababalot ng mga kumot na may bahid ng pulang likido. May malalim na pinsala sa kanyang leeg na mahigit 10 cm ang haba, habang puno ng pulang likido ang paligid. Ngunit hindi lamang sa sahig nakita ang mga palatandaan ng atake. May mga bahid din sa isang upuan, sa sulok ng kwarto at sa kutsyon na bahagyang gumalaw mula sa dating posisyon nito. Para sa mga investigador, maaring indikasyon ito na nagkaroon ng matinding pakikipagbuno bago tuluyang natapos ang insidente. Nang isagawa ang autopsy, mas marami pang detalye ang lumitaw. May hindi bababa sa 9 na atake sa ulo at muka ni Fang, bukod pa sa iba pang mga sugat sa labi. Ngunit ang pinakamalubhang pinsala ay ang pinsala sa kanyang leeg na naging sanhi ng kanyang pagkasawi. May isa pang kakaibang detalye ang natuklasan ng medical examiner. 2 hugis crescent na sugat ang nakita sa kanyang anit. Habang patuloy ang forensic examination, natagpuan din ng mga detective ang isang mahalagang bahagi ng posibleng ginamit sa insidente. Sa lababo ng banyo, nakita nila ang isang razor na nakabalot sa baby wipes. May mga pulang likido ang telang nakabalot dito. Sa bathtub naman may mga bedsheet. Patuloy namang umaagos ang gripo sa buong magdamag. Dahil dito umapaw ang tubig sa bathtub at kumalat sa sahig, hanggang sa tuluyang tumagos sa kisame ng kwarto sa ibabang palapag. Sa loob ng ilang araw, isa-isang sinuri ng mga detective ang buong crime scene. Bawat bagay ay kinunan ng record, sinuri at kinolektahan ng ebidensya, at isang mahalagang hakbang ang nagbigay sa kanila ng direksyon. Pinagsama nila ang records mula sa electronic door locks ng hotel at ang CCTV footage. Sa pamamagitan nito, tukoy nila ang mga taong pumasok at tumabas sa kwarto ni Fang sa mga nakaraang araw. Ngunit may isang bagay na lalong nakatulong sa kanila. Sa kabila ng pagkakababad sa tubig, gumagana pa rin ang iPhone ni Fang. At sa loob nito, may libo-libong text messages. Para sa mga detective, ang teleponong iyon ay maaring maging susi sa pagbuo ng mga huling oras ng buhay ni Fang. Mula sa mga panayam kina Chung at Shin ng mga investigador na si Chung at ang kanyang asawa ay nagpapatakbo ng agency. May 2 cellphone din si Chung na naglalaman ng mga contact details ng kanilang mga kliyente. At sa kabila ng mga numerong iyon ang contact ng taong huling nakakita kay Fang. Batay sa records, mula December 29 hanggang December 31, nakipagkita si Fang sa 16 na kliyente. Isa lamang sa mga ito ang puti, ang iba ay Chinese. Sa bawat booking, nare-report niya sa agency kung gaano katagal ang session at kung magkano ang kanyang natanggap. Sa loob lamang ng 3 araw, umabot sa humigit kumulang 8,000 Australian dollars ang kanyang kinita. Ngunit nang halugugin ng mga pulis ang kwarto, halos kalahati lamang nito, mga 4,000 Australian dollars ang kanilang nakita. At may isang mahalagang tanong, bago dumating ang mga pulis, isang tao lamang ang kumpirmadong pumasok sa kwarto matapos ang pagkasawi ni Fang.
ito'y si Shin. Ngunit mariin niyang itinanggi na may kinuha siyang pera. Para sa mga detective, posibleng pera ang naging dahilan kung bakit pinaslang si Fang. At habang sinusundan nila ang trail mula sa CCTV at mga booking records, unti-unting lumitaw ang pangalan ng huling kliyente. Siya ay si Piao Chung Wang, isang 27 years old na ethnic Korean mula sa China. Noong December 31, nag-book siya ng appointment bandang alas 10 ng gabi. Ang booking ay ginawa sa pamamagitan ng WeChat at dumaan kay Shin. Ilang minuto bago ang napagkasundo ang oras, dumating si Wang sa hotel. Ngunit gaya ng nakasanayan sa ganitong arrangement, hindi niya alam ang room number. Kinailangan pa niyang tawagan si Shin para malaman kung saang kwarto siya pupunta. Noong oras na iyon, katatapos lamang ni Fang sa kanyang ika-16 na kliyente. Hindi pa siya ganap na handa ng eksaktong alas 10. Makalipas ang ilang minuto, handa na siya. Ibinigay ni Shin kay Wang ang room number. At ilang sandali pagkatapos ng alas 10 ng gabi, pinuksan ni Fang ang pinto. Pumasok si Wang. Sa una, tila isa lamang itong ordinaryong appointment. Ngunit makalipas ang humigit kumulang 40 minuto, may isang mensahe ipinadala si Fang kay Shin. Bandang 10:40 p.m., sinabi niyang nais ni Wang na mag-extend ng 1 oras. Kailangan muna niyang humingi ng approval. At iyon ang huling mensaheng ipinadala ni Fang na may kinalaman sa kanyang trabaho. Mula sa puntong iyon, unti-unting nagbago ang lahat. Dahil ang lalaking pumasok sa kwarto bilang kanyang huling kliyente ay siya ring naging huling taong makikitang kasama niya bago tuluyang manahimik ang silid. Sumang-ayon si Shin sa extension, ngunit ilang minuto lamang ang lumipas, muling nagmensahe si Fang. Sa pagkakataong ito, mas mahaba na ang nais ni Wang. Gusto niya ng overnight booking at handa siya magbayad ng mas malaki. Ang alok niya ay 2,100 Australian dollars, mas mataas kesa karaniwang overnight rate na humigit kumulang $1,500. Kung 2 oras lamang, nasa $600 ang karaniwang bayad. Sa isang mensahe kay Shin, nabanggit din ni Fang na maaring may problema si Wang sa kanyang sex performance. Nang kalaunan ng imbestigahan ang insidente, walang nakitang ebidensya na may naganap na sexual activity sa pagitan nila. Para kay Fang, tila magandang oportunidad ang overnight arrangement. Mas malaking bayad at mas kaunting kliyente sa gabing iyon. Kaya inaprubahan ni Shin ang booking at kinansela ang 2 pang nakatakda appointment ni Fang. Sa mga sumunod na oras, patuloy pa rin nakikipag-text si Fang sa kanyang mga kaibigan at kay Shin. Samantala, nasa isang New Year's Eve party si Shin sa isang kalapit na suburb. Sa isa niyang mensahe kay Fang, ipinaalala niyang susunduin niya ito kinabukasan para sa flight nito pabalik ng Sydney. Binati rin niya ito ng Happy New Year. At pagsapit ng 12:06 a.m., nagreply si Fang. Binati rin niya si Shin ng Happy New Year. Ngunit hindi lamang si Shin ang kanyang nakausap ng gabing iyon. Nag-message din si Fang sa kanyang male roommate sa Sydney. Isang batang Chinese international student ang lalaki. At halos 6 na buwan na silang magkakilala. 1 buwan pa lamang sila magkasama bilang mag-roommate. Maganda ang kanilang samahan, madalas siyang alagaan ni Fang at tinuturing naman siya ng lalaki na parang isang nakatatandang kapatid. Ang hindi niya alam ay ang tunay na trabaho ni Fang. Ang alam niya lang ay nagtatrabaho ito sa beauty therapy. Para sa kanya, normal lamang ang pagpunta ni Fang sa ibang lungsod para sa trabaho. Maging noong bumiyahe ito papunta sa Melbourne, siya pa mismo ang nagatid kay Fang sa airport at nagplanong sunduin ito pagbalik. Pagsapit ng 12:14 a.m., nagpadala si Fang ng kanyang huling text message. Happy New Year! Sinundan niya ito ng tanong kung nasaan ang kanyang roommate. Nagreply ang lalaki na nasa bahay lamang siya, ngunit hindi na muling nagreply si Fang. Hindi niya alam na iyon na pala ang huling mensaheng matatanggap niya mula rito. Kinabukasan, naghintay siya sa airport ng mahigit 2 oras. Walang Fang na dumating. Hanggang sa makita niya online ang balita tungkol sa pagkasawi nito. Mula 12:14 a.m., tuluyan nang nag-off ang cellphone ni Fang. At makalipas ang ilang minuto, may isang mahalagang pangyayari na nahuli sa CCTV. Bandang 12:34 a.m., nakita si Wang na mabilis na lumabas ng hotel
Nakakapagtaka iyon dahil ang overnight booking ay maaari sanang tumagal hanggang 6 ng umaga. Ngunit hindi agad umalis si Wang sakay ng kanyang sasakyan. Sa mga CCTV camera sa paligid, makikitang tumakbo siya ng tila walang malinaw na direksyon sa kalye bago bumalik sa kanyang kotse. Mukha siyang balisa. At nang suriin ng mga detective ang electronic door lock records, lumitaw ang isang mahalagang detalye. Matapos ang 9 ng gabi noong December 31, wala nang ibang taong pumasok sa kwarto ni Fang hanggang sa dumating si Shin kinabukasan. Ibig sabihin sa loob ng panahong iyon, isang kliyente lamang ang nakumpirmang kasama niya. Ito'y si Wang. Dahil dito naging pangunahing suspect siya. Gamit ang phone number na ibinigay ni Chung, hinanap ng pulisya ang records ni Wang. At natuklasan nilang hindi na bago sa kanila ang kanyang pangalan. Ilang buwan bago ang insidente, naireport na niya sa pulisya ang pagkawala ng ilang business documents. Nang ikumpara ang kanyang records sa CCTV footage mula sa hotel, nakumpirma ng mga detective na iisang tao ang tinutukoy nila. Makalipas ang kaunti sa alas 11 ng gabi noong January 1, dumating ang mga pulis sa bahay ni Wang sa western suburbs ng Adelaide. Kasama niya roon ang kanyang asawa at 8 months na anak. Nang dumating ang mga opisyal, natutulog na ang pamilya at sa panahon ng pagtatanong, hindi pumasok sa silid ang asawa ni Wang. Nanatili itong hiwalay habang ini-interrogate ng mga detective ang kanyang asawa. Ngunit nakakagulat ang kilos ni Wang. Nanatili siyang kalmado. Inamin niyang pumunta siya sa hotel at nakipagkita kay Fang. Ngunit itinanggi niyang siya ang huling kliyente nito. Ayon sa kanyang kwento, sinabi raw sa kanya ni Fang na may 2 pang kliyenteng darating pagkatapos niya. Sinabi rin niyang umalis siya makalipas lamang ng hating gabi at wala siyang alam sa mga sumunod na pangyayari. Sa loob ng humigit kumulang 2.5 oras, patuloy siyang nakipag-usap sa mga detective. Habang hinahalughog nila ang kanyang bahay at tinatanong ang tungkol sa kanyang mga galaw noong gabing iyon, nanatili siyang mahinahon. Paulit-ulit niyang ipinakita na handa siya makipagtulungan. Ngunit may ilang bagay na hindi nakita ng mga detective. Ang jeans at sapatos na suot niya sa CCTV footage noong gabing iyon ay wala sa bahay at ang mga booking conversation sa kanyang cellphone ay nabura na. Gayunpaman may nakita silang 1,250 Australian dollars na cash sa kanyang wallet. Matapos ang interview, kinuha ng pulisya ang kanyang iPhone, ilang peraso ng damit, ang pera at kumuha rin ng DNA sample mula sa kanya. Kahina-hinala ang mga nakita nila, ngunit sa puntong iyon, wala pa silang direktang ebidensyang mag-uugnay kay Wang sa pagpaslang. Kaya hindi muna siya inaresto ng gabing iyon. Kinabukasan, muling nagsagawa ng search ang mga investigador sa kanyang bahay. Samantala, nakumpirma na ng medical examiner ang isang kakaibang detalye sa mga sugat sa anit ni Fang, ang 2 hugis crescent na pinsala. Kaya sinimulang hanapin ng mga detective ang anumang bagay sa bahay na maaring makalikha ng ganoong marka. Maging ang plansya na pag-aari ng hotel room ay kinuha para sa pagsusuri, ngunit hindi ito tumugma. Hanggang sa dumating ang January 9 at sa araw na iyon, nagkaroon na malaking breakthrough ang investigasyon. May natuklasang fingerprint sa takong ng stiletto ni Fang. Batay sa posisyon ng fingerprint, naniwala ang mga detective na maaring hinawakan ng pumaslang ang sapatos sa bahagi ng sole at ginamit ang matulis na takong bilang armas. Nang suriin ng forensic experts ang marka, nakita nilang eksaktong tumutugma ito sa hugis ng mga sugat sa ulo ni Fang. Ngayon, meron na silang posibleng bagay na ginamit sa insidente. Ngunit may isang problema. Nang ipasok nila ang fingerprint sa national database, walang lumabas na match. Kaya kailangan nilang gumawa ng iba pang paraan. Hiniling ng detective kay Wang na pumunta sa presinto upang tumulong sa investigasyon. Sumang-ayon siya. Noong 9:40 AM ng January 10, 2015, dumating si Wang at kinuha ang kanyang fingerprints. 10:15 ng umaga, nagsimula ang recorded interview. Sa loob ng silid, nagsimula muli ang mga tanong tungkol sa kanyang pagpunta sa hotel, sa kanyang pakikipagkita kay Fang, at sa mga nangyari pagkatapos nito. Ngunit makalipas ang halos 1.5 oras, bandang 11:42 AM, biglang itinigil ang interview
At ang dahilan kung bakit ito biglang tinigil ay magbibigay sa mga detective ng ebidensyang matagal na nilang hinihintay. Bumalik na ang resulta mula sa laboratorio at sa pagkakataong ito wala ng duda. Ang fingerprint na nakita sa stiletto ni Fang ay eksaktong tumugma sa kanang hinlalaki ni Wang. Mas mahalaga pa, ang direksyon at pagkakaayos ng fingerprint ay tila nagpapakitang hawak niya ang sapatos sa posisyong maaring gamitin sa paghampas. Nang harapin siya ng mga detective tungkol dito, nanatili pa rin siyang kalmado. Ipinaliwanag niya na siya lamang daw ang nagtanggal ng sapatos ni Fang, kaya natural lamang na mapunta roon ang kanyang fingerprint. Ngunit hindi kumbinsido ang mga investigador. Hindi tugma ang anggulo ng fingerprint sa karaniwang paraan ng pagtanggal ng isang left shoe. Sa halip, ang posisyon ng kamay ay mas kahawig ng isang hindi pangkaraniwang grip, isang posisyong maaring gamitin sa isang paghampas. At sa puntong iyon nagbago ang direksyon ng kaso. Bandang 12:04 ng tanghali, inaresto ng pulisya si Wang dahil sa pagpaslang at ipinaalam sa kanya ang kanyang mga karapatan. Mula sa sandaling iyon, nagbago ang kanyang kilos. Ang dati niyang pagiging cooperative ay biglang nawala. Tumanggi na siyang sumagot sa mga karagdagang tanong at iginiit na wala siyang pinaslang. Pagsapit ng alas 6 ng gabi, formal na siyang dinala sa custody. Ngunit kahit mayroon na silang mahalagang fingerprint evidence, alam ng mga detective na kailangan pa nilang patibayin ang kaso. Hindi sapat ang isang peraso ng ebidensya, kaya nagpatuloy sila sa paghahanap. Unti-unti nilang nalaman ang mas malalim na kwento tungkol kay Wang. 27 years old siya at lumipat sa Australia noong 2010. Nag-asawa siya ng isang Australian woman habang wala pa siyang permanent residency at nasa bridging visa pa lamang. May sarili siyang maliit na cleaning company kung saan may secretary siya at ilang Chinese international students na nagtatrabaho bilang cleaners. Sa unang tingin, tila maayos ang kanyang negosyo. Ngunit sa likod nito, may malaking problema. Mahilig siyang magsugal. Madalas siyang baon sa utang at halos palaging kapos sa pera. Kadalasan kailangan pa niya manghiram sa ibang tao para lamang matustusan ang kanyang mga gastusin. At isang araw bago niya makilala si Fang, gumawa siya ng isang desperadong hakbang. Isinangla niya ang isang puting Volkswagen Caddy kapalit ng 8,000 Australian dollars. Mabilis itong natunton ng mga detective at sa loob ng driver's door compartment, nakakita sila ng isang plastic press seal bag na sa loob nito ang 18 razor blades, pareho ng uri sa isa na natagpuan sa crime scene. May kasama rin itong resibo mula sa isang local cleaning supply store na may petsang December 5. Ngunit mas nakakagulat ang sumunod nilang natuklasan. Bago pa man siya pumunta sa hotel, naubos na ni Wang ang buong 8,000 Australian dollars sa casino. Wala na siyang pera. Ngunit ang gabing iyon, nag-alok pa rin siya kay Fang ng 2,100 Australian dollars para sa overnight booking. $600 na mas mataas kesa sa karaniwang rate. Para sa mga detective, lalong naging kahinahinala ang sitwasyon. May malaking problema siya sa pera, meron siyang razor blade na katulad sa crime scene, at may dahilan para maniwala ang mga investigador na alam niyang maaring malaki ang kinikita ng mga babaeng nagtatrabaho bilang escort. Sa kabila ng pagkakaroon ng asawa at isang batang anak, nakumpirma ring ilang beses na siyang gumamit ng escort services. Hindi bababa sa 4 na pagkakataon. At isa sa mga ito ay isang linggo lamang bago ang pagkasawi ni Fang sa parehong hotel. May isa pang mahalagang detalye. Humigit kumulang 40 minutes bago niya makilala si Fang, nakatanggap si Wang ng isang mapagbantang mensahe. Hinihingian siya ng 3,000 Australian dollars at sinasabing kailangan niya itong bayaran kinabukasan. Samantala, overdrawn na ang kanyang mga bank account. Para sa mga detective, malinaw ang larawan ng isang taong nasa matinding problema sa pera. At sa gabing iyon, kalahati ng kinita ni Fang ay nawala. Kinabukasan, nakita sa kanya ang 1,250 Australian dollars na cash. Nakumpirma rin ng mga pulis na nagdeposito siya ng 1,000 Australian dollars sa isang ATM. Maging ang cellphone ni Fang ay naging bahagi ng investigasyon. Kamakailan lamang siyang bumili ng bagong iPhone, ngunit matapos ang pangyayari, nawawala na ang cellphone.
Nang suriin ang search history sa cellphone ni Wang, may nakita sila mga paghahanap tungkol sa kung paano mag-unlock ng iPhone at kung ano ang gagawin kapag nakalimutan ang passcode. Para sa mga investigador, lalo nitong pinatibay ang kanilang hinala na maaring kinuha niya ang cellphone matapos ang insidente. May ilang posibilidad na pinag-aralan ang mga detective. Isa sa kanilang teorya ay maaring sinabi ni Wang kay Fang na kailangan niyang pumunta sa ATM para kumuha ng pera para sa overnight booking. Maaring sinuot ni Fang ang kanyang sweater at naghanda para lumabas. At habang yumuyuko siya upang isuot ang kanyang sapatos, maaring kinuha ni Wang ang isang stiletto at ginamit ito upang atakihin siya. Nang mawala ng balanse si Fang, maaring ginamit naman ang razor blade upang atakihin ang kanyang leeg. May isa pang posibilidad. Maaring sinubukan ni Wang na kunin ang pera ni Fang habang abala ito sa banyo o sa ibang bahagi ng kwarto. Ngunit maaring nahuli siya ni Fang at mula roon nauwi sa isang matinding komprontasyon ang sitwasyon. Matapos ang insidente, pinaniniwala ang binalot ni Wang ang razor gamit ang mga ginamit na baby wipes mula sa basurahan ng banyo bago ito iniwan sa lababo. Isa sa mga teorya ng mga investigador ay maaring ginawa niya ito upang magkaroon ng ibang DNA sa paligid ng matulis na bagay at maging mas mahirap matukoy kung kanino talaga ito nauugnay. Gayunpaman, may isa pang pamilya na hindi pa alam ang buong katotohanan tungkol sa nangyari kay Fang. Noong January 12, 2015, dumating sa Australia ang kanyang mga magulang at kapatid mula sa China. At nang dumating sila, may isang masakit na katotohanan silang unang nalaman. Hindi nila kailanman alam na nagtatrabaho si Fang bilang escort. 17 years old pa lamang siya na umalis siya sa kanilang tahanan upang mag-aral sa Australia. Nag-aral siya ng physical therapy sa University of Sydney. Ang kanyang ama ay taxi driver. Ang kanyang ina naman ay nagtatrabaho sa isang pabrika. Habang nag-aaral si Fang, regular siyang pinapadalhan ng allowance ng kanyang pamilya. Ngunit ayaw niya maging dagdag na pasanin sa kanyang mga magulang. Kaya nagtrabaho siya ng part-time sa mga supermarket, restaurant at beauty salon. Matapos siya makapagtapos, pinili niya manatili sa Sydney. Sa una nagtrabaho siya bilang beautician, ngunit kalaunan napunta siya sa pagbibenta ng aliyo dahil sa mas mataas ang maaring kitain. At kahit ang ilan sa kanyang mga kaibigan ay hindi alam ang tunay niyang trabaho. Kaya nang malaman ng kanyang pamilya ang buong kwento, hindi lamang ang kanyang pagkasawi ang kailangan nilang harapin. Kailangan din nilang tanggapin ang isang lihim na matagal niyang itinago upang protektahan sila. Lubos na nadurog ang kanyang pamilya. Ang kanyang ina ay bumagsak sa matinding pag-iyak. Samantala, ang Chinese community sa Adelaide at Sydney ay nagsama-sama upang tumulong sa pamilya. Nag-organisa sila ng fundraiser para sa cremation ni Fang at para makatulong sa gastusin ng kanyang pamilya. At ngayon, ang susunod na tanong ay hindi na lamang kung sino ang pumaslang kay Fang, kundi kung ano ang magiging kapalit ng krimeng ito para sa lalaking unti-unting napapaligiran ng ebidensya. Bago pa magsimula ang paglilitis sa Supreme Court, ilang beses nang tumawag si Wang sa lead detective mula sa kulungan. Ngunit hindi para aminin ang nangyari. Sa kanya mga tawag, nagreklamo siya tungkol sa pagkain sa kulungan, sinisi ang mga pulis sa pagkasira ng kanyang buhay, at ikinalungkot na hindi niya nakita ang unang kaarawan ng kanyang anak. Samantala, papalapit na ang paglilitis. Nanatili sa Sydney ang mga magulang ni Fang. Hindi nila kayang harapin ang bawat detalye ng mga pagdinig tungkol sa sinapit ng kanilang anak. Ngunit ang kanyang kapatid ay dumalo sa bawat hearing. Sa korte, nanindigan si Wang na not guilty siya. Ipinunto ng kanyang depensa na wala raw direktang ebidensyang nag-uugnay sa kanya sa pagpaslang. Kinwestiyon din nila ang paggamit ng mga mensahe mula sa cellphone ni Fang bilang bahagi ng ebidensya. Sa courtroom, madalas na mag-isa si Wang. Wala roon ang kanyang asawa upang magbigay ng suporta sa kanya. Matapos sa mahabang paglilitis, dumating ang araw na hinihintay na magkabilang panig. Noong August 17, 2016, naglabas ng hatol ang Supreme Court of South Australia, guilty of murder. Nahatulan si Piao Chung Wang ng life imprisonment na may non-parole period na 25 years. Nang marinig ng pamilya ni Fang ang hatol, hindi napigilan ang kanilang pag-iyak. Hindi nito maibabalik si Fang
Hindi nito mababago ang nangyari noong huling gabi ng 2014, ngunit para sa kanyang pamilya, ang hatol ay naging isang uri ng pagtatapos sa mahabang paghihintay para sa hustisya. Si Wang ay gugugol ng habang buhay sa bilangguan ayon sa hatol ng korte at hanggang ngayon, nananatili ang kanyang posisyon na wala siyang ginawang pagpaslang. Hindi rin siya nagpakita ng pagsisisi sa paraang inaasahan ng pamilya ni Fang. Samantala ang mga magulang ni Fang ay kinailangang umuwi sa China na dala ang isang sakit na hindi madaling maghilom. Nawala sa kanila ang kanilang anak at walang hatol ng korte ang makapagbabalik sa kanya. Ang kaso ay nagbigay ng pansin sa kalagayan ng batas sa pagbibenta ng aliw sa Australia. Walang iisang pambansang batas na pare-parehong sumasaklaw dito. Sa halip magkakaiba ang mga patakaran depende sa estado. Sa New South Wales kung saan matatagpuan ang Sydney, legal at regulated ang pagbibenta ng aliw. Sa Victoria at Queensland, may mga licensing at regulatory frameworks na ipinatutupad. Ngunit sa South Australia kung saan nangyari ang pagpaslang kay Fang, marami sa mga anyo ng pagbibenta ng aliw ay bawal pa noong mga panahong iyon. Dahil dito maraming workers ang napipilitang mag-operate ng palihim at malayo sa mga mekanismong maaring magbigay sa kanila ng sapat na proteksyon. At para sa ilang advocates, ang ganitong sitwasyon ay maaring magdagdag sa panganib na kinakaharap ng mga taong nagtatrabaho sa industriya. Tunay ngang for the love of money is a root of all kinds of evil. Dahil sa labis na paghahangad sa pera, may mga taong nakakagawa ng mga bagay na hindi nila kailanman inakalang kaya nilang gawin. Sapagkat ang tunay na panganib ay hindi ang pera mismo, kundi ang kasakiman na maaring idulot nito. Ikaw, anong masasabi mo sa kwento natin ngayon? Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi. Ciao!